sa balita ngayong tanghali. White House, kinumpirma ang magaganap na trilateral meeting ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos. Bentahan ng Flava-baked products, sinuspindi ng Department of Trade and Industry. Guro na naninermon sa isang viral video, inisyuhan na ng show cause order ng Department of Education. Philippine National Police walang namomonitor na banta sa seguridad sa darating na long holiday. Mga bus terminal, airport at pantalaan mahigpit na babantayan. At lumpiang Shanghai, kwek-kwek at taho pasok sa top 100 best street food ng Taste Atlas. Magandang tanghali mga kasangbahay, ngayon po ay araw ng Martes, March 19, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali, kinumpirma ng White House ang magaganap na trilateral meeting sa Washington kasama ang Pilipinas, Japan at Estados Unidos na nakatakda sa April 11. Inaasahan na dadalo rito sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japan Prime Minister Fumio Kishida. Mula sa Malacanang, alamin natin ang detalye kay Nel Maribuhok, live. Nel, ano-ano ba ang inaasahang matatalakay sa nakatakdang pagpupulong ng Pilipinas, US at Japan? Yes, Ella, sa sentro ang pulong sa trilateral relationship ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan. Base sa inilabas na impormasyon ng White House sa magaganap na pulong sa April 11, matatalakay ang kooperasyon ng mga bansa ukol sa pang-ekonomiya, teknolohiya, clean energy at climate cooperation. Kabilang rin sa agenda ang kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific at sa iba pang panig ng mundo. Bukod rito, ayon sa US Press Secretary, may magaganap rin na bilateral meeting sa pagitan ni President Joe Biden at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan tatalakayin naman ang tungkol sa economic security, enerhiya, people-to-people ties, human rights at democracy. Bibigyang diin din dito ang commitment ng US na alyansa sa Pilipinas sa pagsusulong ng international law at free at open Indo-Pacific. Wala pang inilalabas na opisyal na impormasyon ng Malacanang kung pupunta nga ang Pangulo sa Washington, D.C. Samantala, darating mamayang hapon dito sa Malacanang si US Secretary of State Antony Blinken at makakaharap si Pangulong Marcos kung saan matatalakay ang bilateral relationship ng Pilipinas at US. Yan muna ang ating update. Balik sa Wela. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Hindi lamang problema sa surot o peste ang planong resolbahin ng private concessionaire sa mga terminal ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA, kundi maging ang pagpapalaki ng pasilidad. Kabilang ito sa ipinangako ng kumpanya matapos lumagda sa concession agreement sa gobyerno para sa pagsasaayos ng nasabing paliparan. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Matapos ang ilang dekada, maisa sa katuparan na ang planong modernisasyon ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ito ay matapos lagdaan ng concession agreement sa pagitan ng Department of Transportation at ng San Miguel Corporation o SMC at Company Consortium sa Malacanang. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sumaksi sa seremonya ng paglagda. Sa ilalim ng kasunduan, isasagawa ang rehabilitasyon at modernisasyon ng NAIA. Ite-take over ng SMC ang operasyon at maintenance ng airport simula o bago sumapit ang Setyembre ngayong taon. 15 taon at maaaring mapalawig ng hanggang 25 years ang concession. Ayon kay Pangulong Marcos, napapanahon na upang solusyonan ang mga problemang nararanasan ng mga pasahero sa NAIA. Kabilang na dito ang mga aberya at kakulangan ng pasilidad. I think that all of us have said to one another, bakit yung Hong Kong, ang ganda-ganda, yung Singapore, ang ganda-ganda, tapos uuwi ka ng Pilipinas, napakasakit ng ulo. Kaya mabuti na, kailangan na natin ayusin ito. Ayon sa President at CEO ng SMC na si Ramon Ang, sa loob lamang ng ilang buwan ay susolusyonan agad nila ang ilang problema na kasalukuyang nararanasan sa mga terminal. Kabilang na ang issue sa kalinisan, partikular na ang pagkakaroon ng surot o bed bugs at iba pang peste. Oo. 6 months from the time we take over.
Upos lahat ang problema yan. Alam ko yung problema pero hindi ko lang sasabihin sa public sa inyo rito kung ano. Bahagi rin ng plano upang maging mabilis ang biyahe ng mga pasahero at turista ang pagtatayo ng kalsada sa Skyway na kokonekta sa NAIA Expressway diretso na sa Terminal 3 sa susunod na taon. Itatayo ang bagong airport terminal na nagkakahalaga ng nasa 170 billion pesos sa loob ng 3 taon. Pag natapos yung bagong passenger terminal na itatayo natin na 35 million new passenger terminal with 50 boarding gates, madidecongest na rin yung Terminal 1, 2, 3. Sa ilalim ng kontrol ng SMC, inaasahan na halos dodoble ang passenger capacity ng NAIA sa 62 million kada taon mula sa kasalukuyang 35 million. Mula sa 40 take-offs ay target itong maging 48 take-offs per hour. Nangako ang DOTR na babantayang mabuti ang performance ng private concessionaire. A set of minimum standards will be used by MIAA to evaluate the concessionaire's performance, whether to extend the concession period by another 10 years. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, isusunod na nilang maisaayos o gawing moderno ang iba pang airport sa bansa tulad ng Bohol Panglao International Airport. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Gamitin ng House of Representatives at Senado ang congressional break upang makapag-usap kaugnay ng mga susunod na hakbang para sa economic charter change ayon kay House Deputy Speaker David Suarez. Samantala, target namang aprubahan ng Kamara ang resolution of both Houses number 7 sa Miyerkules, March 20. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Inaasahan na ng mga mambabatas ang posibilidad na questioning sa Korte Suprema ang economic charter change. Kaya naman para sa isang House leader, mas mainam kung mag-uusap ang liderato ng dalawang kapulungan ng Kongreso upang matukoy ang gagawing plano at maiwasan ang mas maraming legal na usapin kaugnay ng panukala. Ayon kay House Deputy Speaker Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez, maaari itong gawin sa congressional break. So, it is also vital, that's why it is important for us to work with the Senate on this so that we can limit the possible constitutional challenge RBH 6 and RBH 7 will face. Kasi mangyayari yon. Kaya mahalaga na talagang makapag-usap yung leadership ng Senate at yung leadership ng House. Binanggit ni Majority Leader Manuel Jose Dalipe na pwede nang ipadala ng Kamara sa Commission on Elections o COMELEC ang resolution of both Houses number 7 oras na maaprubahan ng kapulungan. Ito ay kahit hindi pa na ipapasa ang bersyon nito sa Senado. So kung naipasa namin yung RBH 7 with 3/4 vote, i-forward na talaga namin sa COMELEC kasi hindi naman kung saan dapat mapunta yun kung hindi sa COMELEC. Then we assume optimistic also that the Senate, when they pass it also, they will also forward it to COMELEC with their sufficient number of votes. And the COMELEC will say kung i-schedule na nila ng plebiscito or hindi pa. Taliwas ito sa binanggit ni Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales na hihintayin nilang maipasa ang economic chacha ng Senado. It's one of the option, yung sinabi ni Majority Floor Leader Manix Dalipe, pero mas maganda kung aprubahan ng Senado yung RBH 6, no? Hopefully the Supreme Court would start the legal process to finally come up with a definite answer to these lingering questions, because all of these are important. And I think we have come to this point in time where the next steps can be a lot of steps na possible. It can be a bifurcation of so many steps kasi wala pang nakakaabot sa ganitong punto ang Kongreso. Nagpahayag naman ng pangamba ang isang makabayang black lawmaker sa posibilidad na idiretso ng Kamara ang RBH 7 sa COMELEC. Ang pagiging open-ended ng RBH 7 na hindi explicitly nakalagay kung mag-vote jointly or separately, tingin natin ay isa itong baraha actually ng Kamara
Para kung hindi talaga bumigay ang Senado, pwedeng i-interpret na ang pag-aproba dito ng Kamara ay pag-aproba na rin ng buong Kongreso, kahit na absent ang Senado. At ito yung ating pinangangambahan sa simula pa lamang. Bukas, araw ng Miyerkules, March 20, target maipasa sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang RBH 7. Inaasahang mayorya ang boboto rito ng pabor, lalo na't mahigit 280 na mga kongresista ang co-authors ng panukalang Economic Chacha. Welcome naman sa mga kongresista ang pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri na on track ang Senadong maipasa ang RBH 6, Senate version ng panukala. Subalit mas mainam nila kung magagawa ito ng mas maaga. So we take that very positively. With Senate President issuing that statement with the President, that just goes to show that there is indeed enough reason to be positive that the Senate will approve RBH 6. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Target ng mababang kapulungan ng Kongreso na maipasa ang nasa halos 50 panukalang batas bago ang nalalapit na Congress break ayon kay House Majority Leader Representative Manuel Jose Dalipe. Kabilang na rito ang 3 panukala na kabilang sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Mula sa House of Representatives, nagbabalik si Rosa Licoz live. Rosalie, nasa ilan na ba at ano-ano yung mga panukalang batas na ba yung naipasa ng Kamara ngayong linggo? Aga, naipasa na ng Kamara sa third at final reading ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy o Create More Act. Layo nitong i-enhance ang Philippine Tax Incentives Policy na administration upang makahikayat sa pagkakaroon ng mas mataas na foreign direct investment sa bansa. Bukod dito, naipasa na rin ng House of Representatives ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Program Act. Kilala rin ito sa House Bill No. 8210 na layong magkaloob ng Academic Intervention Program para sa mga mag-aaral na pumalit sa mga pagsusulit o kaya naman ay muntik nang hindi makapasa sa exam. Ilan lamang ito sa halos 50 panukalang batas na target na nga na maaprubahan ng Kamara bago ang session break sa March 23. Ayon kay House Majority Leader Zamboanga City 2nd District Representative Manuel Jose Dalipe. 3 ang kabilang sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, samantalang 7 naman ang priority bills ng House. Mayroon ding 37 local bills. Samantala, target ding maipasa ng Kamara ang Resolution of Both Houses No. 7 o RBH 7 sa ikatlo at huling pagbasa. Bukas naman yan, araw ng Miyerkules, March 20. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosa Licoz. Personal na dumalaw sina Vice President Sara Duterte at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa burol ng 4 na sundalong nasawi sa ambush sa Maguindanao del Sur noong linggo. Nagpaabot ng pakikiramay si VP Sara at kinausap ang pamilya ng mga nasawing sundalo. Nagbigay rin ng cash assistance ang Vice Presidente para sa naulilang kaanak ng mga biktima. Bukod kay VP Sara, personal ding dumalaw sa burol si General Romeo Browner Jr. at nakiramay sa pamilya ng mga nasawing sundalo. Muli nitong tiniyak na kanilang tutugisin ang mga suspect sa nangyaring pananambang na hinihinalang mga miyembro ng Dawla Islamiyah. Nakaburol ang mga labi ng 4 na sundalo sa headquarters ng 6th Infantry Division sa Datu Odin Sinsuat sa Maguindanao. Ipinasara ng Department of Migrant Workers ang isang travel agency na nakabase sa Quezon City. Ayon sa DMW, illegal itong nag-aalok ng trabaho bilang nurse, factory worker at warehouse man na ipinadadala sa Poland at pinangangakuan ng 80,000 hanggang 100,000 pesos na sahod kada buwan. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Katuwang ang Philippine National Police, isinara ng Department of Migrant Workers ang isang travel agency sa Pitwason Boulevard sa Quezon City kahapon. Ito ay matapos makatanggap ng tip mula sa Filipino community sa Poland na may nakararating na manggagawa doon na nabibiktima ng travel agency.
Ayon sa Department of Migrant Workers, ang isang tip gaya sa kasong ito ay sapat na upang imbestigahan nila ang mga travel agency, visa consultancy at training institutions na iligal na nagpapaalis ng mga manggagawa sa bansa. Makailang beses isinailalim sa surveillance ng DMW Migrant Workers Protection Bureau ang Tranvia Travel Agency sa Quezon City at doon nakumpirma na may iligal itong ginagawa. So nag-conduct ng 5 surveillance operation ang ating operatives, positive lahat ng surveillance. Ibig sabihin, nagpanggap silang mga aplikante at doon sa 5 beses na pinuntahan ito undercover ay nag-alok ng trabaho at umabot ng until 300,000 yung inaalok sa halaga ng pera, warehouse man, nurse, saka factory workers for Poland. Travel and tours lamang ang dapat trabaho nitong agency na ito at wala itong lisensya para mag-alok ng trabaho sa ibang bansa. Nasa 200 hanggang 300,000 pesos ang kanilang sinisingil sa mga aplikante para makapagtrabaho sa Poland. Bukod sa mga nurse, karamihan ng mga naloloko ng agency ay mga semi-skilled workers gaya ng warehouse at factory workers na mas madaling maengganyo kapag inalok ng trabaho sa Poland. May posibilidad umano na nakakalat sa buong bansa ang naloko nito. Nurse saka factory workers for Poland, ang elemento ng krimen ng illegal recruitment, nagre-recruit, nangangako ng trabaho nang walang lisensya mula sa DMW. Hindi nga kailangan managa ng halaga ng pera. And in this case, meron pang dagok sa manggagawa, inaalok pa ay tinataga pa ng 200,000 hanggang 300,000. Travel siya, so dapat tour lang. Yes, travel and tour 2022 lamang nagsimula ang agency sa kanilang operasyon. Umaasa ngayon ang DMW na magsisilutangan at lalapit sa kanila ang mga nabiktima ng travel agency. Mahaharap sa kasong syndicated illegal recruitment ang may-ari at namamalakad sa agency. 3 bagay ang ibig ng DMW na tandaan ng ating mga kababayan na ibig magtrabaho sa ibang bansa. Una, dapat lisensyado ng DMW ang recruiter. Ikalawa, may accreditation sa DMW ang principal. At ikatlo, dokumentado ng DMW ang manggagawa o may OEC o Overseas Employment Certificate. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakabalik na sa normal ang operasyon ng Philippine General Hospital matapos pansamantalang limitahan ang pagtanggap ng mga pasyente dahil sa naging sunog noong nakaraang linggo. Samantala, ayon sa Bureau of Fire Protection, dapat nang palitan ang electrical system sa ospital dahil na rin sa tagal nito. Narito ang report ni JP Nunez. Simula kahapon ay balik na sa normal na operasyon ang Philippine General Hospital. Ito'y matapos pansamantalang ihinto ng ospital ang pagtanggap sa emergency cases dahil sa nangyaring sunog noong nakaraang linggo. Back to normal na rin po emergency. Ayon sa pamunuan ng PGH, nasa 3% to 5% lang naman ang bahagi ng ospital na nasunog na ginawa ng bodega at isinasailalim na rin sa renovation. Wala naman umanong mga pasyente ang naapektuhan ng sunog dahil agad itong nailikas, pero mayroong ilang pasyente ang inatake ng hika matapos makalanghap ng usok. Mayroon namang mga dokumento ng researches ng ospital ang natupok ng apoy. In all probability, ito ay dahil sa faulty electrical. No, maalis sa kuryente po ito nagmula. Samantala, personal na ininspeksyon kahapon ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. ang bahagi ng PGH na nasunog noong nakaraang linggo. Ayon sa kalihim, batay sa assessment ng Bureau of Fire Protection, faulty electrical wiring ang pinagmulan ng apoy. Sa ngayon ay inaalam pa kung system overload o kaya naman ay nginat-ngat ng daga ang mga kable ng kuryente kaya nasunog. Nagsasagawa na ng assessment ang structural engineer ng BFP kung ligtas pa bang gamitin ang nasunog na bahagi ng ospital. Ayon sa BFP, dapat na ring palitan ang ilang electrical wiring sa UP-PGH dahil na rin sa tagal nito upang maiwasang maging sanhi ng posible pang sunog.
Ang akin po suggestion dito, yung kuryente po ay hindi repair. Replacement po talaga. Dahil ito po, ang mga kuryente dito ay 100 years old na. Ayon pa sa BFP, mas malalaking wires at mas mataas na capacity ang kinakailangang electrical system sa ospital dahil sa dami ng machine na kinokonekta rito. Immediate po ito. Immediate po kasi ito dahil na-damage na po yung isang parts doon. Ito po ay pwedeng damage din yung iba na lugar. Ipapacheck lahat ng mga kuryente, kung ano pa man yun, yung mga circuit breakers na kailangan, no? Para maiwasan naman in the future. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Roundup Balita. Ipinag-utos na ng Department of Trade and Industry ang suspensyon sa pagbebenta ng vape products ng Flaba Corporation. Nagsimulang umiral ang kautusan simula pa noong March 15. Bukod sa pagbebenta, ipinatitigil rin ng DTI ang produksyon, pag-i-import at distribusyon ng nasabing brand ng vape products. Ayon sa DTI, nilabag umano ng Flaba Corporation ang ilang probisyon ng vape law, partikular na ang Product Communication Restrictions. Sa ilalim ng batas, ipinagbabawal ang pagbebenta ng vape products na may flavor descriptions na tinatarget na hikayatin ang mga minor de edad. Gayun din ang paggamit ng mga celebrity upang i-endorso ang produkto. Paliwanag ng DTI, layon ng suspensyon na protektahan ang mga consumer. Muli ring nagpaalala ang ahensya sa mga negosyante na sundin ang mga regulasyon sa pagbebenta ng mga produkto upang hindi mapatawan ng suspensyon. Sa ngayon ay wala pang pahayag ukol sa suspensyon ang Flaba Corporation. Itinalaga bilang bagong officer in charge ng National Food Authority o NFA si Director for Larry Lacson kahapon, araw ng Lunes. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ini-appoint si Lacson para mas maging maayos ang takbo ng NFA lalo na ngayong malapit na ang anihan. Sinisigurado naman ang kagawaran na magagampanan ni Lacson ang kanyang bagong tungkulin dahil sa kasanayan nito sa private sector at gobyerno. Si Lacson ay miyembro ng Philippine Food Expo Incorporated, former co-chair sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, Agriculture and Fisheries Committee at Director ng Bureau of Plant Industry. Inisyuhan na ng Department of Education ng show cause order ang guro na viral ngayon sa isang video na makikitang galit na naninermon sa kanyang mga estudyante. Sinasabing isang high school teacher sa Metro Manila ang naturang guro. Pinagpapaliwanag ng DepEd ang nasabing guro hinggil sa insidente. Ayon sa kagawaran, maaring masuspindi o matanggal sa serbisyo ang teacher depende sa kalalabasan ng kanilang investigasyon. Tatlong specialty centers sa Southern Isabela Medical Center o SIMC sa Santiago City ang binuksan ng Department of Health. Ito ay burn, dermatology at ophthalmology centers. Mayroon din ditong cardiac stress test, to the echocardiography machine, ultrasound machines, CT scan, DEXA bone scan, panoramic X-ray machines at telemedicine equipment. Ayon sa DOH, ang pagbubukas ng specialty centers ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtatag ng mas maraming specialty centers upang makapagbigay ng accessible at abot-kayang healthcare services sa mga Pilipino. Pirma na lang ng liderato ng Senado ang hinihintay para mapaaresto ang religious leader na si Apollo Kibuloy. Samantala, binatikos naman ng isang mambabatas ang ginawang pagtanggi ng abogado ni Kibuloy sa umano'y listahan ng mga kondisyon ng religious leader bago humarap sa Senado. Narito ang report ni Harleen Delgado. Maaari ng
nang ilabas ng Senado anumang oras ang arrest order laban kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, nagpadala na siya sa abogado ni Kibuloy at Senate President Juan Miguel Mig Zubiri ng kopya ng tugon ng kanyang komite sa paliwanag ng religious leader sa show cause order ng Senado. Dito nanindigan ng senadora na may kapangyarihan ng Senado na mag-imbestiga kahit pa may nakabinbin ng kaso sa korte patungkol sa mga aligasyon. His explanation is nowhere near satisfactory. They did nothing but rehash previous arguments they made for not attending our Senate hearings. Ayon kay Senate President Zubiri, aaralin niyang ang tugon ni Kibuloy at Senator Hontiveros para makapaglabas ng desisyon sa lalong madaling panahon. Samantala, pinatunayan naman ng senadora na galing mismo kay Kibuloy ang naiulat na 17 kondisyon nito para dumalo sa investigasyon ng Senado. Ito'y matapos itanggi noon ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio ang mga naturang kondisyon. 17 ang hamon ko sa iyo, 17 conditions. Harapin mo yan. Kung di mo maharap yan, magdebate tayong dalawa. Kasi parang tinatakot ako ni Hontiveros na ayaw, tapos dito sila sa social media na parang naman kaya mga kung di ka magano i-invoke, i-contempt, and i-question by kaya napilitan ako na magbigay ng 17 condition. Sinubukan pa tayong linlangin ng abogado niya na si Attorney Topacio at tinawag pa na fake news. Pero si Kibuloy na din umamin. Wala pang pahayag dito ang kampo ni Kibuloy. Ayon kay Senator Hontiveros, magkakaroon pa ng isang pagdinig ang Senado kaugnay ng mga alegasyon ng pang-aabuso ni Kibuloy. Panawagan niya ngayon sa mga kapwa niya senador, huwag anyang hayaang maliitin ang kanilang institusyon. Kumpiyansa rin ng senadora na maayos na may patutupad ang arrest order sa oras na ilabas na ito ng Senado. Well, hopefully walang mamumuong physical resistance dahil if ever isa na namang negatibong development yan dito sa investigasyong ito na kung hindi lang nagdrama ng napakatagal ni Kibuloy, kung sana humarap na lang siya sa unang hearing, hindi kailangang umabot sa ganito. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakabinbin pa ang detention order ng House of Representatives laban kay Apollo Kibuloy. Pinatawa ng contempt ang kontrobersyal na religious leader dahil sa pagtangging dumalo sa pagdinig ng House of Representatives kaugnay ng panukalang bawiin ang prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI kung saan ito ang honorary person ng network. Target ng ipasa ng Kamara ang panukala sa Miyerkules, March 20, bago ang congressional break. Ayon naman kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, ang may akda ng hakbang na nagsusulong na bawiin ang SMNI franchise, mas mainam kung Senado na ang mangunguna sa paglalabas ng detention order. Kasi so if we take a look at ours, tapos na po yung franchise revocation, although it might be considered that since continuing pa naman yung inquiry on fake news and red tagging, they could still be included. Pero parang baka mas appropriate that the detention order be with the Senate. So again, this is all up to the leadership, hindi pa tayo sigurado, but it might be more relevant for the Senate to now take the lead. Inikayat ni House Deputy Minority Leader at Teachers Party List Representative Franz Castro ang Office of the Ombudsman na ilabas ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos italaga bilang administrator ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC ni Apollo Kibuloy ang dating presidente. Ayon sa kongresista, walang matinong accounting sa ilang bilyong confidential funds at intelligence funds na dumaan sa dating Pangulo. Kaya dapat silipin kung may money laundering arrangement ang dalawa. Apela nito sa Ombudsman, ilabas ang SALNs ng dating Pangulong Duterte kahit mula 2016 hanggang 2022.
Naniniwala ang Philippine National Police na walang foul play sa pagkamatay ni Ricardo Zulueta, ang co-accused sa Percy Lapid Slay case. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang pinag-aaralan nila sa ngayon ay kung sasampahan ng kaso ang nagkanlong sa dating Bucor Security Officer. Narito ang report ni Leia Ilagan. Nakaranas ng paninikip ng dibdib ang dating Deputy Security Officer ng Bureau of Corrections na si Ricardo Zulueta kaya isinugod ito sa ospital. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang kapatid din ito ang nagbantay sa ospital hanggang sa bawian ng buhay. Inilabas na rin ng doktor kung ano ang ikinamatay nito. With respect dun sa pagkamatay po ni Mr. dating Bucor official Ricardo Zulueta po, ay for your information po, yung mismong kapatid po niya ang naghatid sa ospital nga po at doon po siya sa ospital namatay. Ang cause of death na nakalagay po doon sa kanyang death certificate ay cerebrovascular disease, intracranial hemorrhage. Yun po yung specific na ikinamatay po niya. So based po dito ay nagtanong din po ako sa nurse, parang may pagdudugo po sa ulo po. Sa issue naman ng autopsy na nais ng kapatid ni Percy Lapid, sinabi ng PNP official na lubos nila itong nauunawaan. Naiintindihan natin kung may mga magdududa, but like I said, this issue whether it should be subjected to autopsy, we have to respect the decision po ng family. Sila po ang magdidesisyon kung kailangan pa buong papayag po sila na i-autopsy po yung bangkay po ng kanilang mga mahal sa buhay. Sinabi din ni Colonel Fajardo na iniimbestigahan na ng PNP kung sino ang matagal na nagkanlong kay Zulueta. As to the question whether we planning to file any charge for obstruction of justice, particularly for harboring a wanted criminals, isa po yan sa pinag-aaralan po natin at ang PNP naman po ay more than willing to help and assist the DOJ with respect to the investigation of this case, including po if there are people na nagkanlong po dito kay Mr. Zulueta prior to his death. Sa ngayon ay inirerespeto muna nila ang pagluluksa ng pamilya hinggil sa pagkamatay nito. Ngunit nangako naman aniya mga itong makikipagtulungan sa investigasyon ng pulisya. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumuo na ng task force ang Department of the Interior and Local Government para imbestigahan ang paglitaw ng Captain's Peak Resort sa gitna ng Chocolate Hills. Ayon sa DILG, mananagot ang sinumang may kasalanan, lalo na ang mga local official na nasa ilalim ng kanilang jurisdiksyon. Narito ang report ni JP Nunez. Tayo po ay nagtayo ng task force sa Bohol. Ang purpose nito ay para alamin po natin ang kung meron liability o wala kung sino mang tao, lalo na ang local government unit. Nasa Bohol na ang 6 na mga abogado mula sa Department of the Interior and Local Government. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos Jr., bumuo sila ng task force para imbestigahan kung sino ang may pananagutan sa paglitaw ng Captain's Peak Resort sa gitna ng Chocolate Hills. Si Attorney Juan Victor Llamas Anya na nasa Legislative Affairs ng ahensya ang itinalagang head ng Task Force Bohol. Nagpadala na rin ng sulat noon pang nakaraang linggo ang DILG para magbigay ng pahayag si Sagbayan Mayor Restituto Suarez III sa kabuuan ng issue. Ang tanong, paano nangyari yun? Sinong gumawa nito? Sinong dapat managot siyang mga taong yan? Kaya inaalam natin. Sa tanong kung nakahanda ang DILG na magsampa ng kaso sa alkalde o sa sino mang opisyal ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, ang sagot ni Secretary Abalos, yung mga may kasalanan, sasampahan namin ng demanda sa Office of the Ombudsman. Depende po sa investigasyon kung sino-sino ang mga dapat na managot ay mananagot.
Walang timeline na ibinigay si Secretary Abalos sa Task Force Bohol para matukoy kung sino talaga ang may pananagutan sa paglitaw ng Captain's Peak Resort. Pero mamadaliin anya ng ahensya ang kanilang trabaho dahil naniniwala ito na paninira sa itinalagang World Heritage Site ang pagtatayo ng isang swimming pool sa gitna ng Chocolate Hills. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglunsad na ng sariling investigasyon ang Office of the Ombudsman sa kontrobersyal na resort sa Chocolate Hills. Sinabi ni Ombudsman Samuel Martires na nagtungo na sa Bohol ang ilan nilang tauhan upang mangalap ng mga dokumento. Inaasahan na ngayong araw ay makakakuha sila ng listahan ng mga nag-issue ng permit upang makapagtayo ng istruktura sa naturang protected area. Plano ng Ombudsman na matapos ang case build-up sa lalong madaling panahon upang makapagsimula na sila sa investigasyon. Walang natatanggap na banta ang Philippine National Police sa seguridad sa nalalapit na long holiday. Gayunman, sinabi ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na hindi magpapakampante ang PNP at patuloy pa rin na ipatutupad ang mahigpit na seguridad para masiguro ang kaayusan sa darating na mahabang bakasyon. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan Lan. Lea, bagaman walang namomonitor na security threat ang PNP, paano nila pinaghahandaan itong darating na long holiday? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Magde-deploy sila ng 34,000 na mga pulis na ipapakalat ng PNP para sa seguridad ng Semana Santa at summer vacation sa bansa. Kabilang na dyan ang 7,000 mga tourist police na magpapatrolya naman sa mga malalaking pasyalan sa bansa. At dahil nga sunod-sunod din ang mga bomb threat noong mga nakaraang buwan, mahigit sa 400 bomb sniffing dogs ang kanilang i-deploy. Bukod pa dyan, ang bilang naman ng mga security forces, mayroon din sila mga force multiplier na tutulong sa pagpapatupad ng kaayusan. May naka-standby din Aga na Reactionary Standby Support Force o RSSF kung kinakailangan. Ayon kay PNP PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo, nananatili din sa heightened alert status ang pag-alerto ng pambansang pulisya. Ngunit nakadepende na sa mga regional directors ang pagtataas pa ng alerto, depende naman sa sitwasyon sa kani-kanilang mga nasasakupang rehiyon. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na sa ngayon ay wala silang namomonitor na anumang banta para sa seguridad ng Semana Santa at summer vacation. Ngunit tuloy ang ipatutupad nilang mahigpit na pagbabantay. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Naghahanda na ang toll operators sa inaasahang bulto ng mga sasakyan sa expressway sa susunod na linggo. Ayon kay Toll Regulatory Board spokesperson Julius Corpus, maglalagay sila ng mas maraming traffic signages, patrol officers at security personnel upang masiguro ang maayos at ligtas na pagbiyahe ng mga motorista. Magdadagdag din sila ng ambulant tellers upang hindi humaba at magtagal ang pila sa toll booths. Tinataya magsisimula ang peak ng mga sasakyan na lalabas ng Metro Manila para sa long holiday sa susunod na Miyerkules, March 27. Abiso sa mga commuter, mananatiling accessible ang MRT3 stations na malapit sa pick-up at drop-off points ng EDSA Bus Carousel sa darating na March 28 to March 31. Kabilang narito ang Quezon Avenue Station, Santolan Station, Ortigas, Guadalupe at Buendia Stations. At dahil walang operasyon ang MRT3 sa mga nabanggit na petsa, pinapayuhaan ang mga pasahero na sumakay muna sa EDSA Bus Carousel. Samantala, nag-abiso rin ang Philippine National Railways o PNR. Mayroon ding biyahe ng mga bus sa ruta ng Alabang papuntang Tutuban at pabalik sa darating na March 28, 30 at 31. Aalis ang unang biyahe ng bus sa Alabang ng 5:30 a.m. habang ang first trip naman sa Tutuban ay nakaschedule ng 7 a.m. Habang ang huling biyahe sa Alabang to Tutuban ay aalis ng alas 7 ng gabi habang 9 p.m. naman
ang last trip sa Tutuban patungo ng Alabang. Bawat biyahe ng bus sa mga nabanggit na petsa ay mayroong tig-1 oras na pagitan. Suspendido naman ang biyahe ng mga bus sa darating na March 29. Nauna nang inianunsyo ng PNR ang kanilang pansamantalang tigil operasyon na mag-uumpisa sa March 28. Huling bibiyahe ang tren ng PNR sa mga ruta sa Metro Manila sa March 27 at tatagal ang suspensyon sa loob ng 5 taon. Pinuntahan ng Commission on Elections ang isang liblib na komunidad ng mga lumad o indigenous people sa Bukidnon para sa voters registration. Ilang oras ang ginugol para marating ang Sitio Kalinawan ng San Fernando, Bukidnon kung saan nakatira ang indigenous people na Tigwahanon. Karamihan ng residente sa lugar ay hindi nakapagpaparehistro upang bumoto dahil sa layo nila sa bayan. Kaya ang COMELEC na mismo ang sumadya sa kanilang lugar para sa voters registration. Pinakita natin na kahit na sobrang layo, pwede nating marating at ma-deliver ang serbisyo sa ating mga kababayan. Tatandaan natin ang katutubo ang ating mga paglingon sa nakaraan. Dagdag pa ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi lang registration ang ilalapit ng komisyon, pati na rin ang mga makina sa pagboto ay dadalhin din nila. Ikinatuwa naman ng komisyon ang naging pagtugon ng mga lumad na nagparehistro. Nagsagawa ang Commission on Elections o COMELEC ng voter education at registration sa pinakamalaking national high school sa lalawigan ng Bukidnon. Samantala, palalakasin naman ng COMELEC ang paglaban sa fake news kasama ang international tech companies. Mula sa Malaybalay, Bukidnon, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, kumusta ang isinagawang voter education dyan ng COMELEC? Magandang tanghali, Ella. Naging maayos naman yung isinagawang voter education at ito nga'y layo nito para malaman ng mga kabataan yung kanilang karapatan sa pagboto o pamimili ng leader. At kanina nga, Ella, ay nagsagawa ang Commission on Elections o COMELEC ng voter education at registration fair sa Bukidnon National High School. Ella, ito yung pinakamalaking paaralan sa Malaybalay, Bukidnon na may mahigit sa 9,000 mga mag-aaral. Ayon pa nga sa COMELEC, malaki yung boses ng mga kabataan dahil sila yung pinakamaraming bilang ng mga botante. Samantala, sinabi naman ni Commissioner Nelson Celis na palalakasin pa nila yung task force contra fake news. Lalagda ng kasunduan ang komisyon sa susunod na buwan sa kauna-unahang pagkakataon kasama ang mga international technology companies tulad ng Facebook, Google, YouTube at iba pang social media platform. Aminado ang komisyon na talagang talamak yung o naglipa na ang fake news lalo na sa social media. Makatutulong ang nasabing mga tech companies para labanan ang maling impormasyon lalo na tuwing halalan. Magiging katuwang din ng COMELEC ang National Bureau of Investigation o NBI at ang Philippine National Police o PNP pagdating naman sa investigation. Sa Ella, ayon pa sa COMELEC ay pinag-aaralan pa yung guidelines na nakapaloob sa lalagdaang kasunduan. Nagbalik si Ella. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Isang pre-vaccine summit ang inorganisa ngayon ng Philippine College of Physicians kung saan tinalakay ang mga hamon sa pagbabakuna sa bansa. Gayon din ang mga pamamaraan kung papaano ito matutugunan. Mula sa Maynila, may report si Gladys Tuabi live. Gladys, ano-ano yung mga partikular na natalakay dyan sa pre-vaccine summit ng PCP? Kabilang sa mga naging hamon ng bansa sa pagbibigay ng bakuna sa mga Pilipino, hindi lamang sa COVID-19, kundi sa iba pang mga sakit ay ang supply at ang vaccine hesitancy. Ayon sa mga vaccine expert, may mga nag-aatubili pa rin magpabakuna kahit na nagbabahay-bahay pa ang mga eksperto dahil sa kakulangan sa edukasyon at kamalayan. Sa isinagawang pre-vaccine summit ng Philippine College of Physicians, sentro sa naging usapin ang mga hamon sa pagbabakuna at kung papaanong masusolusyonan ito. Binigyang diin ng mga eksperto ang kahalagahan ng pagpapabakuna para sa malusog at ligtas na lipunan, hindi lamang sa mga bata kundi sa mga matatanda laban sa iba't ibang sakit.
Aga inihayag din dito ang kahalagahan ng pagpapakonsulta sa doktor para malaman kung anong bakuna ang kailangan ng katawan batay sa edad at kalagayan. Ganun din ang paglaban sa misinformation at disinformation. Ayon sa mga vaccine experts, ligtas ang mga bakunang ibinibigay sa bansa kaya walang dapat ipangamba ang publiko. Aga ngayong Sabado ay gaganapin naman ang Vaccination Summit at kabilang sa mga pag-uusapan ng mga eksperto ay ang mga rekomendadong bakuna na pwedeng ibigay sa mga tao. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo dyan, Aga. Okay, maraming salamat, Gladys Tuabi. Upang matulungan ang mga persons with disabilities o PWD na magkaroon ng maayos na pangkabuhayan, binuksan sa probinsya ng Camarines Norte ang PWD Livelihood Kiosk. Iba't ibang mga produkto na gawa ng mga kababayan natin na PWD ang ibinida sa nasabing kiosk. Mula sa Daet, Camarines Norte, makibalita tayo kay Brian Baldarahe live. Brian, ano ba itong PWD Livelihood Kiosk na binuksan dyan sa Camarines Norte? Yes, Ella, mga bag na gawa sa tela, mga pitaka ay ilan lamang sa mga produktong makikita dito sa binuksang PWD Livelihood Kiosk sa Camarines Norte. Sa layunin mabigyan ng maayos at tuloy-tuloy na hanap buhay ang mga person with disability sa probinsya ng Camarines Norte, formal nang binuksan kahapon March 18 ang PWD Livelihood Kiosk sa Lalawigan. Ang nasabing lugar, Ella, ay magsisilbing showroom o hub ng mga produktong gawa mismo ng mga Kamnorteñong kabilang sa PWD. Ilan sa mga produktong nakadisplay na dito ay mga bags na may iba't ibang disenyo, mga pitaka, mga artworks at marami pang iba. Pag sinabi niyo may kaya pa kayong gawin, doon po tayo magsisimula ng kung ano po yung intervention na pwede po nating magawa. So marami po tayong mga training na ginagawa, mga capacity building, but at the end of the day, yun po palang pagbibigay po sa kanila ng confidence o tiwala na kaya pa rin po nila. Ela, ang mga PWD na nais mag-display dito ng kanilang produkto ay kinakailangan munang sumali sa kooperatibang itinayo para sa mga may kapansanan. Ang pagbubukas na naturang kiosk ay pinangunahan mismo ng mga opisyal ng probinsya. Naging panauhin din dito, Ela, sa nasabing aktibidad si P3 PWD Representative Congresswoman Rowena Guanzon. Dito sinabi ng kongresista na patuloy niyang isinusulong ang mga karagdagang programa para sa mga may kapansanan, kabilang na dito ang mga scholarship program, pagdaragdag ng mga SPED Learning Center at tuloy-tuloy na medical assistance sa mga PWD na may Down syndrome. Kasabay nito, Ela, ipinahayag din ng kongresista ang pagkadismaya nito sa pagkakakansila ng DBM at House of Representatives ng 581 million budget para sa SPED learners nitong nakaraang taon. Narito, Ela, ang pahayag ni Congresswoman Guanzon. Kaya nung kinansila, dinilit ng DBM at House of Reps yung SPED budget nung last year, 581 million. Tinawagan ko talaga ang Secretary of the DBM. Biro ninyo, kalaki ng mga confidential fund, tapos zero ang SPED. Sa anong gagawin ng mga, at saka yung mga bata sa SPED, dumadami po yun. Population ng mga batang may kapansanan ay lumalaki din. Eh, ang budget nila, ganun lang at ganun bawat taon. Hindi naman po tama yun. Kaugnay nito, Ela, nanawagan din ng kongresista na gumawa ang mga lokal na pamahalaan ng mga ordinansa na magpoprotekta sa karapatan at benepisyo na dapat ay nakukuha ng mga may kapansanan. Samantala, Ela, kasabay ng nasabing aktibidad, nagsagawa din ng medical mission sa mga PWD. May mga libreng check-up at libreng mga gamot na ipinagkaloob sa mga ito. May mga ipinamahagi din ng mga wheelchairs at mga tungkod. Ela, para sa mga Kamnorteñong nais bumili ng mga produktong gawa mismo ng ating mga kababayang PWD, ang PWD Livelihood Kiosk ay matatagpuan sa tabi ng opisina ng Person with Disability Affairs Office dito sa Capitol Building sa bayan ng Daet. Yan muna ang latest dito sa Camarines Norte. Balik sa inyo, Ela. Maraming salamat, Brian Baldarahe. Bilang bahagi ng Fire Prevention Month ngayong Marso, isinagawa ang 8th National Fire Olympics sa Baguio City. Nakapaloob sa 3 araw na event ang pagpapakita ng iba't ibang kasanayan sa pag-iwas at pagresponde kapag mayroong sumiklab na sunog.
Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, ano-ano yung mga activities ngayong araw dyan sa pagdiriwang ng 8th National Fire Olympics? Yes, Aga, magandang tanghali ngayong araw. Unang isasagawa ang hose relay at fireground search and rescue challenge at may paligsahan gaya ng blitz attack, tug of war at BFP band music laban. 1,600 o 17 rehiyon ang lumahok sa pinakamalaking event ng Bureau of Fire Protection, ang 8th National Fire Olympics na ginanap sa Melvin Jones, Baguio City. Ito ay isang 3-day event na nagsimula ngayong araw, March 19 hanggang 21, kung saan maglaban-laban ang mga bombero sa aktibidad na may kinalaman sa pag-iwas sa sunog. Sa pagdiriwang ng Marso bilang buwan ng pag-iwas sa sunog sa temang pag-iwas sa sunog, di ka nag-iisa. Binigyang diin ng aktibidad ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan sa pagpapaunlad ng mga komunidad na ligtas sa sunog at lumalaban sa sakuna. Abangan ngayong araw ang Tower Rescue Challenge, BUFF o Bureau of Fire Protection Ultimate Firefighter, Tower Blitz, Rapid Intervention, Fire Hose Down. Sa mga volunteer fire brigades naman ay ang Community Fire Industrial Fire Busters, Fire Blitz, Ultimate Fire Volunteer Challenge at ang universal event naman na tinatawag na Blazing Competition, Tug of War, through a finish line, elimination round BFP bands, music laban kung saan magpe-perform sila ng original bombero music o OBM. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Magpapakalat ng nasa 27,000 security personnel sa Davao City para magbigay seguridad sa nalalapit na long holiday. Idideploy ang mga ito sa mga matataong lugar tulad ng paliparan, bus terminals at mga pantalan sa Davao. At mula sa Davao City, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, may na-monitor bang banta sa seguridad ang mga otoridad dyan sa Davao City? Ayon sa Davao City Police Office, sa ngayon ay wala pa silang namomonitor na banta ng seguridad. Pero sa kabila nito ay hindi pa rin na kumpiyansa ang mga pulis na posibleng may mangyari pa rin dahil sa ngayon nga ay ongoing pa ang kanilang pagbabantay kahit dito sa entry at lahat ng entry at the exit point sa lungsod. Nasa 27,000 personnel mula sa Public Safety and Security Office at Davao City Police Office ang ide-deploy ngayong long holiday sa Davao City. Ayon yan sa Davao City Police Office. Ngayong linggo, ide-deploy na ang ilan sa mga ito sa mga matataong lugar tulad na lamang ng tourism sites, airport, bus terminal, simbahan at mga malls. Ito ay upang mapanatili ang seguridad sa lungsod hanggang matapos ang mahabang bakasyon. Sa Davao City Overland Transport Terminal o DCOT, mahigpit na ine-inspeksyon ng mga pulis ang lahat ng mga pumapasok sa terminal pati na ang kanilang mga dalang bagahe o gamit. Inihayag naman ng pamunuan ng Overland Transport Terminal na nakahanda na sila sa pagdagsa ng maraming mga pasahero. Magsasagawa ng surprise drug test sa mga darating na araw sa 1,500 driver at konduktor sa ilalim ng Oplan Harabas na pangungunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ang mga magpupositibo sa iligal na droga ay hindi na pagdudutihin at kukumpiskahin ang driver's license ng mga driver. Iimbestigahan din ng mga ito at posibleng matanggal sa trabaho. Mahigpit ding ipinatutupad ang no pick-up policy o ibig sabihin bawal pasakayin ng mga pasahero kung sila ay wala sa terminal o bus stop upang maiwasan ng ilang mga insidente tulad ng pananabotahe o pambobomba sa mga sasakyan. At samantala, Ella, sa ilang pang balita, inihayag naman ng DNR na may ilang trail dyan sa bahagi ng Mount Apo na isasarado ngayong long holiday dahil nga ay para magkakaroon ng kaunting panahon itong ilang mga trail papasok dyan sa Mount Apo na ma-rehabilitate bago pa matapos pagkatapos ng long holiday. And muna ating balita mula rito sa Davao City. Balik si Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno.
Puspusa na ang ginagawang paghahanda sa lalawigan ng Masbate para sa nalalapit na pagdaraos ng prestihiyosong Rodeo Festival. Ang Masbate ang tinaguriang Cattle and Rodeo Capital ng bansa. Mula sa Masbate, ang detalye ihatid ni Jerry Galicia live. Jerry, ano-anong paghahanda na ang ginagawa dyan sa Masbate para dito sa Rodeo Festival? Na nga itong Masbate Rodeo Grand Arena, particular yung accommodation area para doon sa mga darating na mga bisita. At meron na rin nilaan na kalesa para masakyan na mga nais makaranas sumakay nito dito sa palibot ng grandstand dito sa Masbate City. Sa taya ng Rodeo Masbate Incorporated, nasa 80% na ginagawang paghahanda para sa nalalapit na at inaabangan na prestihiyosong Rodeo Festival 2024. May mga tarpaulin na din na nakakabit sa mga pangunahing kalsada sa Masbate City. Ang Rodeo Grand Arena ay malinis na at napinturahan na din. Naglagay na din ng countdown ang RMI sa may rotonda sa crossing papasok sa siyudad ng Masbate. Maging ang ilang establishmento ay ginayakan na din bilang pakikisa sa nalalapit na pagbubukas ng festival. Ito ay upang maipaalam sa publiko, lalo na sa mga turista na nagnanais makasaksi ng maaksyong Rodeo Finals. Ayon kay Rodeo Festival Director Mr. Leo Gosum, nasa 59 na team ang nagpadala na ng letter of intent to compete, subalit kailangan nila mag-trim na hanggang 35 lamang na grupo. Difference ngayon na napansin ko, overwhelming yung teams na gustong mag-compete. They send their letter of intent to compete, which we now have a total of 59 teams. 59 teams that's composed of 3 categories: professional, student men, and student women. So we have 59 teams with a maximum of 10 people per team, so there's already 590. So that's too much for us to handle that amount of number. Aga, isa sa dahilan, nasa 250 na baka lamang ang pwedeng ilaan para sa mga kategory na sa Rodeo Finals na sasapat lamang sa 35 team. Binubuo ng 10 miyembro ang kada grupo, kaya nasa 350 individual ang magpapaligsahan sa mga nakahandang kategory sa Rodeo Festival. Malaki din ani ang kakailanganin pondo kung lahat ng mga nagpapadala ng sulat upang sumali sa Rodeo Festival Competition. Magsisimula ang Rodeo Festival sa April 1 at tatagal hanggang sa April 14. Yan ang balita mula din sa Masbate. Balik sa'yo, Aga. Okay, maraming salamat, Jerry Galicia. Ilan sa mga paboritong pagkain ng mga Pilipino ang nakapasok sa Top 100 list ng Taste Atlas sa kategorya ng Southeast Asian Street Food. Kabilang sa mga nakapasok sa Top 100 Street Food sa Southeast Asia, ang pamosong lumpiang Shanghai na nasa Top 21. Habang pasok din sa mga paboritong street foods ang bibingka na nasa Top 29 at ang kwek-kwek na nasa ika-58 pwesto. Top 60 naman sa best street foods ang maruya, habang top 74 naman ang taho. Gayon din ang pansit bihon na nasa ika-78 pwesto, isaw na nasa top 86, proben na top 88 at ang espasol na nasa top 92. Samantala, hinirang naman ang siomai ng Indonesia bilang top 1 best street food sa Southeast Asia. Wow! Bigla ako nagutom. Congratulations, ang galing naman. At least pasok tayo sa top 100 na pagkain sa Southeast Asia, di ba? Number 1 yung siomai. Ay, tama ba ako? Hindi. Lumpiang Shanghai pala. Ng Pilipinas. Oo. Yun. Congratulations. Marami pang mga pagkain mga street foods ang Pilipinas, yung bansa natin, na sana ma-recognize din, dahil napakasasarap talaga nito. Pero lang ako napansin, ano yung proben na nasa top 88? Hindi ko pa yata alam yung street food natin na proben. Pero hindi yan? Proben yan na masarap. Chicken skin ba yung mga ganon? Napansin ko din, hindi nakapasok yung yung fishball. Masarap din yon, di ba? Yun nga, marami talagang masasarap. At sana ma-highlight pa ito, dahil malaking tulong to. At sa ating bansa, sa pagmamarket, on the business side din. Oo. At yung kwek-kwek nakapasok. Kanina ko pa tinatanong, iniisip ko, ano ba yung pagkakaiba ng kwek-kwek sa tokneneng? Diba? Yung kwek-kwek yung maliit, di ba? Yung merong orange-coated na
cream. nakatuhog. Tapos piniprito, tapos sinasawsaw sa So, ang suka. tokneneng yung malaki naman. Oo. Sa size sila nagkaiba. Kailan Pero kaya para silang makakapasok naman yung India sa street food? Yun ang gusto kong inaabangan ko yun. Lalo na yung sa malamig nila. Dahil nakapanood doon, ginaganon. Tapos gusto ko matikman yun. Marami ring bansa na wala doon sa list eh. Kaukaw ba ang tawag doon? Kaukaw. Oh, okay. Alright. Okay, tuloy-tuloy po tayo. At dito naman po sa ating pong part na The Word, ang ating pong iiwang salita ng Diyos na ating sandigan mula po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 13, versikulo 12 na nagsasabi, ang pag-asa na nagluluwat ay nagpapasakit ng puso, ngunit pagka ang nasa ay dumarating, ay punong kahoy ng buhay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita sa anumang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.